Good morning po, good afternoon, good evening po sa lahat. Depende po sa time na napapakinggan niyo po itong video po. Okay, so continue po natin yung lesson natin. Nasa discipleship 2 na po tayo. So sa chapter 3, Conversing with God, ang pag-aaralan po natin ngayon is topic 2, the benefits of prayer. Pero before po tayo mag-start lesson, napaka-importante po is always pray. Ano po, para maintindihan natin yung message ni God, para maisabuhay po natin. Okay, so let us pray. Father God, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, we worship, we adore you, God. Thank you, God, sa buhay na binigay mo po sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang maghari sa puso't isipan namin. Father God, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, tulungan niyo po kami na maintindihan namin ang inyong mga salita at masagutan po namin ng tama ang mga katanungan sa lessons po. Holy Spirit, be our teacher po. Ikaw po ang magturo sa amin ng mga revelation upon truth po sa inyong salita, and help us, God, to live in accordance to your message, your word, and your will. At tulungan niyo po kami na maisabuhay po namin at makuha po namin yung benefits of prayer, that we will have a true relationship with you, Father God, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit. This we ask in your holy name, Jesus Christ. Amen. Thank you, God. Okay po. So, ngayon po, i-share ko na po yung screen. Okay, so pakita ko lang po So nandito po tayo. Kung may lesson po yung manual po kayo, pwede nyo siya kunin para sabayan nyo po ako isulat nyo ng sagot. And most especially po, napakalaga po, isabayan nyo po ako sa pagbasa ng Bible message sa mga Bible nyo po. Ano po, para po maintindihan natin yung Word of God. So, nandito na po tayo ulit sa chapter 3, Conversing with God. Ang pag-aaralan po natin is yung topic number 2, which is the benefits of prayer. Ano daw po yung mga kahalagahan, okay? Ano po ang mga may mabubuting bagay na ibibigay sa atin ng pagdadasal. Not only do Christians have the privilege of talking with God about everything, they also experience great benefits from their communion with God. So, hindi lang daw tayo magkakaroon ng isang magandang pribilehiyo na makapag-usap sa ating Diyos sa lahat tungkol sa lahat ng bagay, kundi makakakuha rin tayo ng mga dakila o maraming magbubuting bagay na benepisyo, okay, sa pagiging communion o pakikipag-usap o pagdasal natin sa ating Diyos. Okay pa? So, number 4, what truth do you find both in Jeremiah chapter 33 verse 3 and Ephesians chapter 3 verse 20? So, kailangan natin malaman ano yung katotohanan na makikita natin dito sa dalawang Bible verses na to. So, punta po tayo, direkta ko na po sa Bible message. Tapos hanapin po natin dun yung truth. Okay pa? Okay. So, actually, ang nakasulat po doon is Jeremiah chapter 33 verse 3. So, ang nakasulat po doon is, ask me and I will tell you remarkable secrets you do not know about things to come. So, kung ito lang po kasi ang babasahin natin, ang magiging katanungan natin, sino yung nagsabi? Sino yung magsasabi sa atin ng secret? Sino yung nakakaalam ng future? So, napaka-halaga po na if we read a Bible message, kapag hindi natin maintindihan isang verse, maganda po is basahin natin ng kabuuan or yung Bible verses before o after nun para po malaman natin, ang importante po malaman natin kung sino ang nagsabi, bakit sinabi, okay? O kanino sinabi para mas maunawaan po natin, okay? So, sa akin po, ang ginawa ko po is sinanap ko po is Jeremiah chapter 33 verse 1 to 3. So, basahin po natin siya ng buo dito. Promises of peace and prosperity. While Jeremiah was still confined in the courtyard of the guard, the Lord gave him this second message. This is what the Lord says. The Lord who made the earth, who formed and established it, whose name is the Lord. Ask me and I will tell you remarkable secrets you do not know about things to come. Okay, sino daw po nagsabi? The Lord says. So, ang ating Panginoon, ating Diyos, siya ang nagsabi nitong verse 3. Okay, so alamin na natin yung what is the truth. Ano din nakita natin katotohanan dito. Ask me and I will tell you remarkable secrets you do not know, you do not know about things to come. Ang nakita natin katotohanan dito na ang ating Panginoon ay all-knowing. Pag sinabi nating all-knowing, alam niya lahat. Kasi paano natin nalaman na all-knowing siya? Kasi sabi niya, I will tell you remarkable secrets. Even mga sikretong alam ni God. At even yung mga hindi pa nangyayari, na hindi natin alam na ni God. Bakit? Kasi God siya. Kasi God is God. Okay? So, ano po, bigyan ko lang po kayo ng
konting konting parang basic, okay, ng tungkol sa pagba-Bible study po natin. So, ito po yung mga characteristics o attributes, okay? Pag sinabi kasing nating attributes, okay, okay. Ang attributes is katangian. Ano yung mga katangian daw ni God? Okay, so makikita po natin dito is ito yung mga katangian. So, omnipotence means God is all-powerful. Makapangyarihan si God. This means God has supreme power and has no limitations. Pag sinabi nating omniscience, means God is all-knowing. This means God knows everything, which is yung pinakita natin sa Jeremiah chapter 33 verse 3. So, si God is omniscient, all-knowing, alam niya ang lahat. Okay po? So, including the past and future. Okay po? So, meron din yung omnipresent. Omnipresent is kahit saan nandoon si God. Okay po? So, tingnan natin dito sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Okay? So, ang magiging sagot natin dito, okay. So, Jeremiah chapter 33 verse 3. So, ask me and I will tell you remarkable secrets you do not know about things to come. So, ito yung sagot at ang explanation nun is, ang nakita nating katotohanan doon is, our Lord, our God, is omniscient or all-knowing. Okay? So, alam ni God lahat. Okay? So, alam niya yung mga secrets, alam niya yung mangyayari sa hinaharap. If, okay, we will know it about things to come if we ask. Okay? And if we ask, and that is to communicate with God, to pray to God. So, kung magdadasal tayo, God, gusto kong malaman ito, ganyan, sasagutin tayo ni God kasi alam niya lahat ng kasagutan. Okay po? So, yun yung nakita nating katotohanan sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Ngayon naman sa Ephesians chapter 3 verse 20, basahin na muna po natin siya. Now all glory to God who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Okay? So, ang sinabi naman dito, Ephesians chapter 3 verse 20, ang salita ng Diyos, siya ay makakagawa ng pinakahigit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. So, sabi niya, who is able through His power. So, ang nakita po natin na katotohanan dito is makapangyarihan si God. Okay? Doon sa attributes o katangian ni God, ang nakikita natin doon is yung pagiging omnipotent or omnipotence means God is all-powerful. God has supreme power and has no limitations. Yun yung makikita natin sa Ephesians chapter 3 verse 20. Okay po, yun yung katotohanan. So ito po yung sagot. Ephesians chapter 3 verse 20, God who is able through His mighty power. So in summary po, ang ibig sabihin nun, God is omnipotent or omnipotence is all-powerful. Okay po? Okay. Ay, omnipotence is yun yung katangian, pero yung adjective nun is omnipotent. Okay, so gawin ko na lang po, edit ko lang po Okay, God is omnipotent. Okay, ang all-powerful is omnipotence. Okay, yun po yung katangian. See, okay? So, next naman po. Okay. So, by the way, so dito yung sa attributes yung katangian na baka magtaka kayo, parang may nakita kayo kanina nakasulat walang saysay. So, ang omniscient, okay, so ang ito, omniscient hindi ibig sabihin walang saysay si God. God is ito, all-knowing. Ang ibig sabihin nun is all-knowing. Ang synonyms, okay po? Ang ibig sabihin nun is alam lahat. Omniscient. Okay po? So, andito siya ha. Omniscience means all-knowing. So, kaya nga po pag gumagamit po tayo ng Google Translate, marami po siyang lalabas na mga salita. Hahanapin po natin yung pinakamalapit na word na magde-describe sa kanya na tama po. Okay? So, kunyari doon, God is omniscient. Okay? Ang pinakatama doon, God is all-knowing. Okay? Yun yung nagde-describe. God, alam ni God lahat.
Okay pa. So, next is, ito po. So, okay, sagutan na natin number 4. So, number 5 naman po tayo. Number 5, what result did the psalmist experience when he prayed? Psalm 34:4. Ano daw yung resulta, okay, na na-experience ng psalmist o gumagawa ng salmo, okay, nang siya ay nagdasal. Okay? Kailangan natin basahin sa Psalm 34:4. Okay, wait lang po. Share ko na po yung Bible message. Okay, Psalm 34:4. New Living Translation. I prayed to the Lord and He answered me. He freed me from all my fears. Okay? So, napakabuti ni God, no? So, kapag nagdasal, or yung psalmist mismo, siya nagsabi, na nung nagdasal siya sa ating Panginoon, sinagot siya ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, di ba, God is all-knowing. Alam niya lahat ng sagot. Okay? And God is faithful. Okay? So, He freed me from all my fears. Bakit? Because God gave us freedom. Okay? So, pinakawalan siya sa kanyang lahat ng mga kinakatakutan. Okay? Yung dapat, kasi yung fear po kasi is meron tayong, but sabi, fear the Lord your God. Okay? The fear is holy if you use it for God. Fear, takot tayong masaktan natin si God. Takot tayong magkasala kay God. Okay? Pero ayaw ni God na magkaroon tayo ng takot sa mundo. Bakit? Kasi once you have the fear sa sitwasyon mo, sa mundo, ibig sabihin nun is nawawalan ka ng trust or faith kay God. Okay po? Kaya sinasabi, He freed me from all my fears. So, binibigyan tayo ni God ng freedom. Pinapakawalan tayo ni God sa maaari natin maging katakutan sa mundo. Okay po? Pero kay God, takot tayong masaktan natin si God. Holy fear to our Lord. Okay po? So, ang tanong po doon is, ano daw yung na-experience after mag-pray nung psalmist? So, after he prayed, ano na-experience niya? Na-experience niya yung answer, yung kasagutan ni God. Na-experience niya yung freedom from all fears. Okay? So, ito po yung sagot nun. So, Psalm 34:4, He, okay, lagay natin, sino yung He na yun? Lord, si Lord our God, answered me, He freed me from all my fears. Okay, yun po yung na-experience niya. Which is, mai-experience din po natin kapag nag-pray tayo kay God. Kaya niya tayong pakawalan sa anumang kinakatakutan natin, sa gumugulo sa atin, at kaya niya sagutin lahat ng tanong natin. Okay? So, baka sabihin natin minsan, bakit hindi pa sinasagot ni God yung question ko? Never stop praying. Always communicate with God. And when we communicate with God, God answers through His Word, which is the Holy Bible. So, importante po na pag nagpipray tayo, nagbabasa tayo ng Bible, nakikinig tayo sa salita ni God, kasi si God, He will answer us through His Word. Okay po? So, importante po, meditate, read the Bible day and night, and pray to the Holy Spirit para bigyan tayo ng wisdom, maintindihan yung mga sinasabi ni God, and always end in Jesus' name. Okay pa? Yung prayer natin. So, next natin is, so, sagot na natin number 5. Punta na tayo doon sa next page. Okay. Ito na po. Okay. So, sa number 6 na tayo. Okay. So, basahin natin yung question. So, Paul wrote in Philippians chapter 4, verse 6 to 7 about a powerful key to freedom from anxiety. Okay, letter A, what are you to do? Letter B, what is God's promise and result of praying? So si Paul daw, may sinulat daw siya sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7 about a powerful key, makapangyarihan na susi to freedom from anxiety sa mga katakutan natin para makawala tayo doon. What are you to do? Ano daw yung dapat natin gawin at ano pa daw? Ano daw yung promise ni God at magiging resulta ng pagdasal natin kay God. So, importante po, basahin na muna natin yung Philippians chapter 4, verse 6 to 7 para malaman natin yung kasagutan. Okay, so punta tayo sa Bible Gateway po. Okay, by the way, kung just in case po gusto nyo malaman kung ano po itong website na to, sa ano po siya? Bible Gateway.
Pwede nyo po kasi piliin daw kung ano po yung mga translation na gusto nyo gamitin. Maganda po, may English, just may Tagalog din po. Pero minsan ito po kasi wala siyang Tagalog kasi nasa Old Testament yan. In New Testament yung meron translation niya. So, okay po. So, basahin po natin yung Psalm chapter 34, verse 4, New Living Translation. I prayed to the Lord and He answered me. Sorry. Ito pala. Okay. So, Philippians chapter 4, verse 6 to 7, New Living Translation. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Filipos chapter 4 verse 6 to 7, ang salita ng Diyos. Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalangin may paghiling. At ang kapayapaang mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napakaganda po, di ba, ng message ni God. Parang ina-assure na ni God, sinasabi niya na sa atin na huwag daw tayo mag-worry. Kapag meron tayong gusto, i-pray natin yung kay God, healingin natin yung makipag-communicate, makipag-usap tayo kay God at ibibigay niya sa atin yung kapayapaan na galing sa ating Diyos, which is galing sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang anak ni si Jesus Christ. Okay pa? So, ang question po doon is, sabi daw, what to do? Kasi, di ba ito po yun, don't worry about anything. Okay? Instead, pray about everything. So, ibig sabihin daw po, ano daw po yung mga dapat nating gawin? So, ito po yun. So, instead na mag-worry tayo, ang dapat natin gawin is pray about everything. Dasal natin lahat anumang bagay, kaya ni God yun. Tapos, ano pa daw yung kailangan natin gawin? Tell God what you need and thank Him for all He has done. Sabi natin kay God kung anong kailangan natin. Kasi kahit hindi man natin yung sabihin pa, alam na ni God yun. Pero God wants to see our heart na lumalapit sa Kanya. So, sabihin natin yung kay God. Paano natin sasabihin? Sa pamamagitan ng prayer. So, sabihin natin, God, ito pang kailangan ko, and always thank God for all He has done. Lagi natin pasalamatan si God sa lahat ng ginawa niya kasi lahat ng ginawa ni God sa buhay natin para sa ikabubuti natin. Okay? Perfect si God, kaya perfect lahat ng decision at gagawin ni God. Okay po? So, importanteng nag-pray. Okay po? So, ito yung gagawin natin. Next is, ano yung second na tanong niya? Okay, ang tanong naman niya doon sa isa is, what is God's promise? So, pag nag-pray tayo, ano naman promise ni God? Ano pangako ni God? At ano yung magiging result of praying? Magiging resulta ng prayer natin. So, ito po yung sagot doon. Then you will experience God's peace. Okay? So, may experience natin yung kapayapaan ni God which exceeds anything we can understand. So, ibig sabihin, yung tipong hindi mo maunawaan. Bakit? Kasi God is an all-knowing God. Siya lang makakanuwa lahat ng bagay. Okay pa? And His peace, ang kapayapaan ni God, will guard our hearts. So, magkakaroon tayo ng kapayapaan kasi i-guard ni God yung heart natin. Bigyan tayo ng kapayapaan and mind. Okay? Yung pag-iisip natin, yung puso natin, as you live, ito napaka-importante po yun, as you live in Christ Jesus. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa isip, sa puso natin, if we live in Christ Jesus. Lagi po natin kailangang isipin, ano yung dapat kong gawin para makuha ko to. Yan ang sinabi ni God, sinagot na tayo ni God, as you live, dapat mamuhay tayo in Christ Jesus as a Christ-like. Sundin natin ang inuutos ni Jesus Christ. Okay po? So, yon ang magpukuha natin. So, i-summary ko lang po. So, sa number 6 sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, ito po yung sagot sa letter A. Pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Okay? Sa letter B, ito po yung sagot. You will experience God's peace which exceeds
anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Okay po. So, stop po to. Check natin kung meron pang question. Ano po tingnan ko lang yung sa notes ko. Okay, so natapos na natin. So, sa topic number 2. Okay? So, continue na lang po natin sa next topic. Okay po? So, again, all glory and praises to God our Father, our Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. Okay? God love and bless us all. Good night po. God bless.